Anime Recaps Tagalog. Subscribe na agad. Nanonood si Saitama isang gabi sa kanyang tinitirhan ng anime movie recaps, at saktong nakapanood siya ng palabas na may temang stalker. Dahil dito ay nabahala siya lalo na at marami na siyang nakalaban, kaya feeling niya ay baka may stalker din siya. Lalo na nang may maramdaman siyang gumalaw sa likod niya pero nang tignan niya ay wala. Ngunit sa kabilang gusali ay naroon pala si Genos na pinagmamasdan siya gamit ang telescope. Nais kasi nitong malaman kung ano ang sekreto ni Kalbo kung bakit masyado siyang malakas. Isang araw ay nagpunta siya sa isang restaurant at nag-order ng patatas na pinirito. Sinundan din siya ni Genos, at nang umihi si Kalbo ay ninakaw nito ang pinakamahabang french fries nito. Dahil dito ay nagalit si Saitama at pinaghinalaan ang kawawang waiter. Ngunit sinabi ng babae na hindi. Kalaunan ay naghintay siya sa isang sulok na parang tumatae para hintayin ang stalker. Pero di niya alam na si Genos lang pala ito at pinagmamasdan pa rin siya. Pinag-aralan ni Genos ang patatas pero wala siyang nakitang kakaiba. May isang lalaking nagngangalang esthetician man na nilulusaw ang mukha ng mga tao. Kinumpronta nito si Kalbo, pero pinagkamalan siya ni Kalbo na ang stalker, at nagnakaw ng mahabang patatas nito, kaya sinuntok niya ang bakla na lumusat sa pader. Kalaunan ay naalala niya si Genos na nag-a-apply na disipulo niya na dumating kinabukasan. Kinabukasan sa isang warehouse ay nakaharap ni Genos si Don Pacino. Kinuha ng gangster ang susi ni Genos kanina at sinabing ibabalik lang ito kapag sinabi ng android ang kaugnayan niya sa lalaking kinaiinisan ni Don Pacino. Sinabi ni Genos sa gangster na nagpunta sila ni Saitama ng isang sauna at naligo. Pati daw yung cyborg naligo. Kalaunan ay binigay ni Saitama ang susi ng kanyang apartment at sinabihan si Genos na umuwi na. Kaso ay hinintay pa rin siya nito at habang naglalakad, ay tinitigan ni Genos ang makinis na ulo ni Kalbo na pinagtaka ni Saitama. May nakitang sale si Saitama at binigyan ng trabaho si Genos na mamalengke at habulin ang discount sale sa isa pang store para may ulam sila pang gabi. Kaso sa daan ay may humingi ng tulong na kinailangang tulungan ng cyborg. Pagkarating niya ng store ay sarado na ito dahil din kay Don Pacino. Nagtanong siya sa isang lalaki, ngunit habang kinakausap niya ang lalaki ay bigla itong bumagsak na kanyang tinulungan agad. Noon ay nakita sila ni Don Pacino at kinuha ang nahulog na susi ni Genos at tinatanong kung anong relasyon nito sa lalaki. Ngunit nang sabihin ni Genos na wala ay nagalit ang mga gangster at pinagbabaril si Genos. Napagtanto ni Genos na sakit ng lipunan ang gang ni Don Pacino kaya sinindihan niya ang mga ito na nahubaran dahil sa init ng apoy. At saka siya umalis doon na dala ang lalaki. Dahil sa nangyari ay di niya nakuha ang pinag-utos ng kanyang bagong master. Kaya bumili na lang siya ng karne na ikinasiya ni Kalbo. Samantala ay kinakalaban ni Sonic ang isang malaking anino na may balabal, at sa kanilang laban ay nasuntok na naman ang itlog nito na kanyang kinagising. Si Saitama pala ang bumabangungot kay Sonic at laging naiisip nito ang paulit-ulit na pagkasuntok ng kanyang itlog. Na-trauma kumbaga dahil na virgin ang suntok. May nakausap siyang matanda na nagsabing para matalo niya ang kung anumang bumabangungot sa kanya ay labanan niya ito hanggang siya ang maging panalo. Saka kinuwento ng matanda ang kinatatakutan niyang oso na umatake sa kanya noon. Dahil dito ay nagsanay pa si Sonic para maasa ang pagiging ninja nito. May nakita itong baboy na hinahabol ng dambuhalang ahas. Naisip niyang kalabanin ang ahas para na rin magsanay. Pero na-imagine pa rin niya si Kalbo na nabasa ang galaw niya at sinuntok ang nagwiggle-wiggle pa. Pero kalaunan ay hinati-hati niya ang ahas at ginawa itong lechon. Naging malapit na rin ang baboy sa kanya. Isang gabi nang makapagdesisyon siyang labanan si Kalbo, ay nag-imagine ito gamit ang rebeltong kamukha ni Kalbo at naglaban ang kanilang mga espiritu. Manyak yung espiritu ni Kalbo dahil nais nitong dakmalin lagi ang itlog ni Sonic. Pero sa laban ay nagawang depensahan ni Sonic ang dangal at nanalo sa wakas. Saka agad niyang kinuha ang gamit at umalis. Pero sinabi niya muna sa matanda na kapag muli silang nagkita ng oso na kinatatakutan nito, ay kailangan na niyang manalo dapat sa umpisa pa lang. Nang mag-isa na lang ay dumating ang oso at inatake ang matanda kasama ng baboy. Binaril ito ng lalaki pero hindi tumama. Naalala niya ang sinabi ni Sonic na huwag matakot at muling kinalabit ang baril pero wala ng bala. Nahilo ang matanda at kakainin na sana siya ng oso nang biglang dumating si Kalbo. Nang hahanap pala ito ng ulam. Namimili siya sa baboy o oso. Pero agad na tumakbo ang baboy nang mamukhaan si Kalbo na siya yung ginawa ng rebulto ni Sonic. Kaya ang oso na lang. Sa kanila ito ginawang oso sinigang ni Genos. Samantala, simula nang makita ni Bang na sinira ni Kalbo ang meteor ay naintriga siya dito. Sinundan niya ang dalawa at nalaman niyang student at master ang relasyon ng dalawa. Naisip niyang alamin kung ano ang ideolohiya ni Kalbo kung paano niya tinuturuan si Genos. Nagpakita siya at nagtanong kung sino ang dating master ni Kalbo pero sinabi nitong wala kaya mas lalo siyang naintriga. Inanyayahan niya ang dalawa sa kanyang dojo na tinanggap naman ni Kalbo. Kaso nga lang ay di sila nagpakita.
Kaya muling lihim na sinundan ni Bang sina Saitama na nag-shopping. May truck na nawalan ng balanse na agad na sinulubong ni Saitama para iligtas ang mga tao. Kaso nga lang ay nasira ang pinalengke nilang pagkain. Kaya sinabi ni Bang na may karne siya sa dojo at sumama silang dalawa. Pero bago pa sila kumain ay inaya muna sila ni Bang ng ilang mga laro kung saan maipapakita pa rin nila ng kanilang kung fu skills. Naglaro sila ng rock paper scissors at ang matatalo ay tutuktukan sa ulo. Dito ay natalo sina Genos at Saitama pero mas lalo na si Saitama kung saan naging parang pulang taguro ang kalbong ulo. Kaya nang nanalo si Saitama ng isang beses ay halos muntik na niyang basagin ang ulo ni Bang kung hindi lang ito umilag at nagbitin sa kisame. Sa kabilang banda naman ay may halimaw na na-corner ang grupo ni Fubuki. Inatake ng isang babae ang halimaw ngunit nilabasan ito ng asido na muntik na niyang kinabuntis, ay kinalusaw. Kung di lang siya niligtas ni Fubuki. Akala ni Fubuki ay sisikat na sila dahil sa pagpatay sa halimaw, ngunit mas nailathala sa balita si Deep Sea King na pinatay ni Saitama. Nag-imo na sumakay ng tren si Fubuki at nakasakayan niya si Genos. Tinawagan sila ng Heroes Association at nalaman nilang may bomba sa tren. Kaya nagpatulong si Genos kay Fubuki para ilabas ang mga tao gamit ang yumuyugyug nitong psychic power. May isa ding babae na class C heroes na tumulong para hanapin ang bomba. Sinubukan naman ni Genos na pigilan ang tren gamit ang lakas bilang robot. Nahanap nila ang bomba sa CR, at dito ay naisip ni Fubuki na gamitin ang kanyang psychic ability para kulungin ang pagsabog ng bomba. Pero inilabas niya muna ang babaeng class C hero para sa kaligtasan nito. Habang nag-iisip ay biglang nahila si Fubuki palabas ng tren. Maging si Genos ay nahila rin palayo ng tren. Dumating pala ang nagger na si Tornado, at gamit ang kapangyarihan ay inilipad ang tren sa himpapawid at doon ito sumabog at walang nasaktan. Kalaunan ay naisip ni Genos na humingi ng dagdag upgrade sa kanyang kapangyarihan at nais niya ng psychic power. Pero hindi daw ito kayang mainstall ng doktor sa kanya. Pagkaraan pa ay nagpunta ang mga hero sa isang bakasyon dahil sa pakikipaglaban nila noon sa mga alien at pagligtas sa mundo. Naligo sila at nagkwentuhan at kalaunan ay nag-inuman saka kumain din. Ito ay pasasalamat ng Hero Association sa mga hero. Nang malasing na sila ay nagpapalakihan na sila ng muscles. Ikaw talaga, pero natigil ang kasiyahan ng matagpuan nila ang patay na katawan ni Zombie Man. Nasaksak ang likod nito ng samurai. At pag-aari ito ni Atomic Samurai. Pero nagdahilan si Samurai na iniwan niya ng espada at marahil may kumuha nito. Pero may kainuman siyang iba kaya hindi siya ang kriminal. Sa kanila tinanong si Puri-Puri dahil tinitignan nito ng may pagnanasa si Zombie Man. Pero sinabi ng bakla na nais lang niyang maglalipop. Sa kanila tinuro si Saitama dahil sinabi nito kanina na kung susuntukin ba niya si Zombie Man ay mamamatay ito. Naisip tuloy ni Genos na pinagtripan ni Saitama si Zombie Man para makita kung paano ito hindi namamatay at sinabing ipagtatanggol niya siya. Pero sinabi ni Kalbo na hindi siya ang pumatay. Sa kanila tinuro si Metalbat dahil kakaiba daw siya ngayon at hindi nakagel ang buhok tulad ng hairstyle ni Elvis Presley. Tinanong nila kung sino ang babaeng unang nakakita ng katawan at nalaman nilang si King ang unang nakakita. Tinatanong nila kung ano ang ginawa ni King nang una nitong nakita ang patay na katawan. Dahil dito ay biglang narinig ng mga heroes ang King Engine na kinatatakutan nila doon. Ngunit alam naman natin na duwag pala si King at yung tibok ng puso niya ang dahilan kaya tumutunog ang King Engine. Pero agad silang inawat ni Child Emperor. Saka naman sila pinagmumura ni Tornado. Biglang nagising si Zombie Man at nagpatulong para makaayos ng pagkakaupo. Sinabi nitong lasing daw siya kagabi pero habang naglalakad ay nakita niya ng espadang lumipad at tinusok siya patalikod. Pero nakita niya ang liwanag na katulad ng nagmumula kay Tornado. Dahil dito ay ginisa nila ang maliit na babae na malaki ang bunganga. Cute ngunit lawlaw na kumbaga. Kaya sa mga chicks dyan, huwag pa obvious, hihihi. Pero kalaunan ay binaliwala na nila ang sitwasyon dahil nga ayos naman na si Zombie Man. Pero kalaunan ay nakita ni Child Emperor sa CCTV na nalasing pala si Tornado kagabi at pinagtripan nito si Zombie Man dahil alam nitong hindi siya namamatay. Walang hiyang psychotic na babae. Pero ang tunay na may kasalanan ay si Saitama, dahil siya ang nanghamon kay Tornado na uminom ng marami, sa pagsasabi na huwag siyang iinom dahil isa lang siyang maliit na bata. Nasaktan ang pride ni Tornado at ininom ang malaking bote ng saki. At kung nais mong malaman ang sumunod na nangyari nang malasing na sila ay nasa hentai na yon. Kalaunan ay may mga tao na bagong kilala lang sa personal. May mga kapangyarihan sila at nagkita-kita sila para magnakaw gamit ang kapangyarihan. Napagkamalan nilang kasama si Saitama, ngunit nang malaman nilang hindi pala siya ang taong dapat nilang katagpuin ay hindi na siya pinakawalan, dahil narinig ni Kalbo ang kanilang usapan. Ipinakita nila ang kanilang mga powers na mahihina lang pala, kaso nga lang ay puno ng effects at musika. Binalak nilang atakehin si Saitama ngunit naging tragedy ang nangyari dahil sila mismo ang naaksidente gamit ang sariling kapangyarihan.
Pero tinulungan sila ni Saitama. Nag-imo ang mga ito dahil sa totoo ay alam nilang mahihina lang sila at mga katatawanan. Ngunit naisip pa rin nilang swerte sila dahil may kapangyarihan sila. Naisip naman ni Saitama na nais ng mga ito na maging hero at ipinakita lang ang kanilang mga kapangyarihan para pakitaan siya. Ngunit nainis lang si Kalbo dahil hindi nila siya kilala. Biglang lumindol, at saka nagsalita ang isang halimaw na si Dirtworm. Gumawa ang uod ng isang malaking pader na gawa sa lupa at inatake ang mga tao. Ngunit pinigilan lang ito ni Kalbo saka sinuntok ang nagbabalak tumakas na uod. Dumating din si Genos dahil narinig ang ingay. Nakita niya ang tatlong mahihinang nilalang. Inakala ni Genos na may problema ng tatlo sa Kalbo at tinakot ang mga ito. Kaya nagdahilan ang mga ito na nais nilang maging hero. Kaya on the spot na pinagsanay sila ni Kalbo ng physical exercise hanggang sa mapagod sila ng husto. Wala silang nagawa kundi sumunod dahil takot sila kay Genos. Ang aral dito ay huwag kasing magkunwari. Ipinakita naman ang nakatakas na si Dirtworm na marami pang dada, Junjun na lumalabas sa lupa. Nakatakas nga siya kay Saitama ngunit hindi siya nakatakas sa nagugutom na ibon at kinain siya. Ayon sinapsap si Junjun hihihi. Ipinakita naman sina Atomic Samurai at Bang na nangingisda sa isang lawa. Pinag-uusapan nila ang nakalaban nilang mga alien at masaya sila dahil walang namatay sa kanilang mga hero. Samantala ay may hinahabol namang halimaw sina Muman Rider at Chain Toad. Nakita nila ang bakas patungo sa lawa kung saan nangingisda ang dalawang Class S hero. Pero hindi alam ni Muman Rider at Chain Toad na sila sina Bang at Atomic Samurai. Ipinakita na sa nakaraang labanan ng mga heroes laban sa mga alien ay naputol pala ang kamay ni Lion na disciple ni Atomic Samurai. Pero hindi ito naging sagabal para ipagpatuloy niyang mas lumakas. Inatake ni Chain Toad ang halimaw sa ilalim ng lawa gamit ang tanikala. Pero mas malakas ang halimaw na nakipaghilahan sa dalawa. Isa pala itong malaking water salamander. Sinisid ng mga mahinang heroes ang halimaw pero natalo sila. Nilabanan muli ni Chain Toad ang halimaw gamit ang tanikala pero ginawa lang siyang pagkain ng halimaw. Hinamon ni Muman Rider ang halimaw at nakipaghilahan sa ilalim ng tubig. Napahanga naman si Bang at Atomic Samurai sa tapang ni Muman Rider at tinulungan ito. Hindi sapat ang tapang lang dahil kailangan din ng lakas. Saka hinati-hati ni Atomic Samurai ang malaking butiki kaya nakatakas si Chain Toad. Saka nagtanong si Atomic Samurai kung sino kaya ang papalit na hero pag wala na sila. Lalo na at mahihina ang mga naglalabasang hero. Sinabi ni Bang na may nakilala na siyang papalit kung sakali at walang iba kundi si Kalbo. Minsan ay binuksan ni Saitama ang isang chichirya ngunit dahil sa lakas nito ay napatalsik sa hangin ang mga chips. Ngunit hinailan niya isa-isa ang mga ito ng sobrang bilis. Aksidenteng nadaplisan ng kanyang nakakamatay na kamao ang ulo ni Genos na kanyang ikinahilo. Hindi pa ito napansin ni Saitama. Ngunit paggising ni Genos ay nag-iba ang galaw nito. Nawalan pala siya ng memorya at nag-akto na siyang parang bata. Sinabi ni Saitama na nag-apply si Genos na kanyang disipulo, pero biglang nagalit at napamura si Genos dahil imposible daw siyang maging tagasunod ng isang mukhang lollipop. Tinawag pa niyang kalbo si Saitama at boring ang mukha. May kumatok kaya hinanda ni Genos ang armas. Si Siopaw pala ito na nagulat dahil muntik na siya putukan ni Genos sa mukha. Gamit ang kanyan pero buti na lang at hinaranggan siya ni Saitama na natama ng sunog. Biglang naging manyak si Genos nang makita si Fubuki at inaya itong lumabas. Pero umalis na ang babae at nagdahilang may nakalimutan. Ngunit sa labas ay tinawagan pala nito ang mga kagrupo at sinabing may nakita siyang jackpot. Samantala ay paiba-iba naman ang ugali ni Genos na parang baliw. Saka may nakita siya sa labas na kanyang sinundan. Ito pala ang grupo ni Fubuki na binalak samantalahin ang pagkakataon na naamnesia si Genos. Pinalabas ng mga ito na nais ni Genos na sumali sa kanilang grupo. Ngunit bago pa magawa ni Fubuki ang balak ay tumakas na si Genos dahil naduduwag siya. Natatakot siyang napaupo sa isang harap ng grocery. May nagpakita na halimaw at sinabing dahil sa mga tao ay napaalis sila sa kanilang tahanan. Nakita ng mga tao si Genos at nasiyahan sila dahil may hero. Kaya hinabol siya ng halimaw at umalis sila doon. Naisip ni Genos na balikan si Fubuki, pero wala na sila nang makabalik siya. Kaya doon na siya binugbog ng halimaw, at hindi nakalaban si Genos dahil naguguluhan pa rin siya. Nasaktan ng pagtirada ng halimaw si Genos na siyang dahilan para maibalik ang alaala nito. Bilang pasasalamat ay sinabi ni Genos na aalisin niya ang galit ng halimaw. At madali lang niyang hinawakan ang halimaw at sinunog ito ng buhay. Saka siya umuwi at humingi ng patawad kay Saitama, kung saan siya tinanong ng kalbo tungkol sa mukha nitong boring tignan. Kalaunan ay nagpunta sila ng isang computer game competition. Nalaman nilang makokontrol nila ang kanilang avatar gamit ang paggalaw ng sarili, maliban pa sa tradisyonal na pagkontrol sa avatar gamit ang joystick. Ang premyo ng mananalo ay 5 milyon yen na ang katumbas sa piso ay mahigit kumulang na 2 milyon.
Dahil malakas si Saitama ay naisip niyang siya na ang mananalo at sa kanya na ang 5 milyon yen. Ngunit nang maglaro na sila ay agad na KO ang avatar ni Saitama. Dahil dito ay naisip ni Genos na baka may mas malakas pa kaysa kay Saitama. May manlalaro din na ang character ay Lobo at ipinakita na ito si Garo. May dragon character din na Sipa ang armas at ipinakita na ito si Suiryu. Yung gwapo na biglang pumangit ng binugbog ng halimaw at umiiyak na nagtawag ng hero. Kalaunan ay nagmatch sina Garo at Suiryu at pareho silang magaling. Pareho silang naging excited sa laro dahil sa malakas ang kanilang kinakalaban at ipinakita nila ang kanilang sariling signature moves. Ipinakita pa ang kunwari na mano-mano ng dalawa dahil sa demand ng mga nagre-request na makita ang kanilang laban. Tabla naman ang laban at nagsasaya ang mga manlalaro. Kaso nga lang ay nag-glitch ang system dahil sa bilis ni Garo. Kaya siya binugbog ng dragon character. Hinamon pa nito si Garo pero ayaw ituro ng mga staff doon kung nasaan ito. Pagdating sa finals ay kinalaban ni Suiryu ang tumalo kay Saitama at sa ilang segundo lang ng combo nito ay talo na agad si Suiryu. Naisip ni Suiryu na may mas magaling na martial artist sa kanya lalo na kung VR ang gamit nito sa pagkontrol ng avatar. Ngunit nang ipakita kung sino ang kampyon ay si King lang pala ito na itinago ang mukha. At ang gamit niya sa paglalaro ay joystick. Nakakaloka, na-scam ang mga bida. Isang gabi sa isang basurahan, ay may isang nabuong halimaw. Naipabalita ito sa telebisyon na patungo ang nilalang sa kulungan kung saan naroon si Puri-Puri prisoner. Napanood nito ang balita at gumawa ng butas sa pader para puntahan ang halimaw. May bagong kulong doon na binalak tumakas pero sinabihan siya ng iba na huwag niyang tatangkaing tumakas dahil pag nahuli siya ni Puri-Puri ay wasak ang kanyang puwet. Sa labas ay sinuntok ni Puri-Puri pervert ang halimaw at sa lakas ng suntok ay nasira ang cable ng kuryente. Dahil dito ay nagkaroon ng brownout at nabigyang pagkakataon ang mga bilanggo para tumakas. 10 ang nakatakas sa kanila, ngunit hindi sila hayaang makatakas ni Puri-Puri pervert. Kaya hinanteng niya ang mga ito. Nahuli niya ang isa sa madilim na eskinita at gamit ang lakas, ay pinwersa itong hinigop kaya napasigaw na lang ang ginahasa na lalaki. Dumating naman si Sonic at sinabing huwag siyang masyado, saka hinamon ang matchong bakla, pero sinabi ni Mang aabuso ng Puri na wala siya sa target niya, saka umalis na ito. Nag-uusap naman ang ilang mga nakatakas na lalaki nang dumating ang isa pa at sinabing nahuli ni Puri-Puri ang kasama nila. Naisip nilang kawawa sila pag nahuli sila ng maskuladong bakla kaya mas maganda pag magpahuli sila sa mga pulis para ilipat na lang sa ibang preso. Biglang may dumating na halimaw sa banga, ngunit hindi long hair, dahil mukha siyang malaking butiki ulit. Gutom na daw ito at sa wakas ay may gagawin na daw siyang buffet. Ngunit bigla siyang sinuntok ni Puri-Puri dahil daw sa pagtangka nitong pagkain sa kanyang mga laruan. Agad itong naghubad at madali lang tinalo ni Puri-Puri ang halimaw na kanyang pinangpunas ng kili-kili at puwet. Sa kanya nilapitan ang mga natatakot maabuso na mga lalaki. Sinabi ni Puri-Puri na paparusahan niya ang mga lalaki sa pamamagitan ng pagsupsap. Kaya nang muling bumangon ang halimaw ay mas pinili nila na panigan ang halimaw na talunin si Puri-Puri. Pero pinatay ito ng maskuladong bakla at walang nagawa ang mga lalaki kundi sumunod. Minsang tagyelo ay inutusan ng ilang mga hero na hanapin ang isang halimaw sa isang bundok. Sa isang lodge ay nagkatagpo-tagpo silang lahat kina Saitama at Genos. Samantala ay nasa labas pala si Sonic at iniispayan si Kalbo, ngunit dahil sa kahihintay sa labas ay nabalutan na siya ng yelo at natamba sa loob kaya siya nakita ng mga bida. Tinawag pa siya ni Kalbo na penis sound Sonic at sinabi ni Genos na itapon ulit siya sa labas, pero pinakitaan siya ng mabuti ng ilang mga hero. Kaya natouch ng kaunti si Sonic. Kalaunan ay naghiwa-hiwalay ang mga hero at nagpunta ng kani-kanilang kwarto. Sa kwarto ni na Genos at Saitama ay napansin ni Genos ang pagdating ni Sonic na gumagapang sa ilalim at nagpatamaan sila ng armas. Dahil sa amoy ng pagsabog ay napabahing si Saitama, at biglang sumabog ang lodge at namatay ang ilaw. Nang buksan nila ang ilaw ay nakita nilang patay na si Zombie. Naisip nilang ang killer ay kasama rin nila. Nang muling magising si Zombie Man ay sinabi nitong noong mawala ng ilaw ay nagsindi siya ng lighter dahil sa dilim pero biglang sumabog. Naisip nilang ang unang umatake kay Zombie Man ay si Sonic dahil sa bilis nito. Isa-isa nilang tinuro ang lahat ng nasa kwarto pero wala silang maisip na basehan para idiin ang isa't isa. Naalala ni Kalbo si Flashy Flash pero di niya masabi dahil hindi din niya maalala. Kalaunan ay naisip nilang baka isa sa kanila ay nasa ilalim ng kontrol ng halimaw o kaya ay nag-anyong isa sa kanila. Ngunit tumawag ang Heroes Association at sinabing pisikal lang ang lakas ng halimaw at walang kakayahang mang-kontrol o manggaya ng itsura. Muling napabahing si Saitama kaya naisip ni Child Emperor ang teorya ng dust explosion. Dahil daw sa paglalaban ni na Sonic at Genos ay nagkaroon daw ng madaling sumabog na material sa hangin na naikalat sa buong lodge dahil sa pagbahing ni Saitama. Kaya nang magsindi ng lighter si Zombie Man ay nagkaroon ng pagsabog.
Nawala lang daw ang ilaw dahil sa sabay-sabay nilang paggamit ng kuryente. Napatingin na lang sila kay Zombie Man. Ikaw rin pala nag-suicide eh. Kaya nang pumasok ang halimaw sa lodge ay dito na lang nila binaling ang kanilang asar na agad na nakatulog. So ito nga yung simpleng special episode ng One Punch Man Season 1 at Season 2. Wala pa po ang Season 3 dahil manga pa lang siya. Hindi pa nagawa ng anime series. Pero antayin nyo pa rin ang ilan pang anime series na ilalagay namin dito dahil marami pa pong di pa naipanood ng GMA at ABS-CBN. Andito po kami para manghunting para sa inyo. Kung nagustuhan mo ang video ay like na yan agad. Pag like ba agad ay syempre, more anime series to come. Panoorin nyo rin ang iba pa naming mga videos.